Lubos tayo nakakasalamat sa Panginoon dahil muli nandito tayo para po mag-fellowship, makinig ng kanyang mga salita, magpuri sa ating Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. So, nais ko lang susugan yung ating isang announcement, mga kapatid, yung ating pong National Overnight Prayer. Sa February 28 po yun, mga kapatid ko gaganapin. So, nilunsad po natin itong National Overnight Prayer, mga kapatid. Lahat po ng church, bababa patungo sa Bulacan. Hallelujah. Dahil sabi nga, tama yung sinabi ni Brother Ray, meron tayong malaking kahilingan sa ating Panginoon. Hallelujah. Isa na rito, mga kapatid ko, yung ating Central Church, mga kapatid, na mapalaki natin. Makakuha tayo ng isang blessing, mga kapatid, para mas lalo pang lumaki yung. So yun yung ating iniling, mga kapatid. Hallelujah. Kasi nga talagang masikip na pagka sama-sama tayo lahat at pupunta roon, mga kapatid. Medyo masikip na. Pangalawa, hallelujah. Nagpapatuloy, mga kapatid ko, ang layunin ng ating pamunuan para po sa iglesia ng ating Panginoon. So, naalala niyo siguro, mga kapatid ko, yung mga pledges natin. Naalala niyo noon, yung mga pinirmahan natin. Nagpapatuloy po yun at ang pera nga, mga kapatid ko, ay nakapondo ngayon. Hallelujah. At sabi ko nga, in God's will, pagka naayos natin yung ating problema sa Muson, hallelujah, ang susunod natin gagawin, kahit na makabili man lang tayo sa may bandang Bitungol lang kalahating hektaryang lupa. Mura kasi doon eh. Makakabili pa tayo siguro doon ng 200 o 150 per square meter. Meron pa ata ron, mga kapatid, kami nakita eh. So ang purpose doon, mga kapatid, para matuloy yung ating mga proyekto sa church, hallelujah, yung isa na nga roon, mga kapatid, na iniisip ko palagi, hallelujah, hindi man dapat isipin pero naiisip ko at naging burden sa akin, mga kapatid ko, paano pagka ang mga manggagawa tumanda na at ang mga kapatiran tumanda na, magkaroon ng isang lugar, mga kapatid ko, na paglalagakan. Hallelujah. Katulad ko, ayaw ko kung tatagal pa ako. Hallelujah. So, pag tumanda at di na tayong mangaral, yun yung paglalagakan natin. At the same time, mga kapatid, meron tayong mga katandaan dito sa church na ang mga anak ay nagtatrabaho. Sino kaya mag-aalaga nun? Iniisip ko lang yun. Sino lang mag-aalaga sa kanila? Kung busy na, mga professional na, sipain na lang tayo. Hallelujah. Diba? Oh. So, gusto kong mangyari siguro, mga kapatid, na merong church na sasalo para doon na lang, mga kapatid ko, hanggang sa bawian ng buhay. Diba? Napakagandang kaisipan yun, mga kapatid, na merong church na aaruga. Kumbaga ito naman yung benepisyo ng church, hallelujah, para doon sa mga all-aged natin, mga kapatid, na mga kapatiran. So, susuporta yung mga anak, hallelujah, para, siyempre, kukuha tayo ng caregiver. Hindi naman sigurado, mga kapatid, yung mga anak, hindi na maglilinis ng ating mga weapon yan eh. Hallelujah. So, meron tayong caregiver na sinusunduhan. Ano lang yan, pinapalawak ko lang yung isipan, mga kapatid. I do believe, mga kapatid ko, na mapapangyari ito. Naniniwala ba kayo, after 5 years, ang church kung saan na makakarating? Malaki na ito, mga kapatid, maniwala kayo. Lalawak na ito ngayon, kasi nga, mga kapatid, meron tayong mga nasa Bicol na, nasa Leyte na, mga kapatid ko, at nagko-construct na ngayon ng kanilang mga simbahan, mga kapatid. Sabay yun, Leyte at Bicol. Kaya nga, sa Abril, mawawala ako siguro ng mga 1 linggo. Tapos sa Mayo naman, 1 linggo, dahil bibiyahin na tayo, mga kapatid. Hallelujah, doon sa mga probinsyang ito. So yun yung layunin natin, mga kapatid ko. At hindi lamang, hallelujah, ang layunin natin para doon sa mga matatanda. Malaki, mga kapatid ko, ang plano talaga ng church. Hallelujah.
At hindi lang yon yung ating napag-usapan dati. Gusto ko lang i-recall sa inyo. Bakit ko sinasabi ito? Gusto kong ma-refresh ang ating isipan. Ito yung plano ng simbahan ngayon, mga kapatid. Na ano man yung ating ibinibigay sa gawain ng Panginoon, isang araw babalik din ito at mag-harvest ka. Hallelujah. So, yun nga, makakuha man lang siguro tayo sa pasimula ng kalahating hektarya, mga kapatid, hindi pa naman siguro tayo sabay-sabay na kukunin ni Lord para pagtayuan ng sementeryo. Sigurado, kami mga nasa unahan ngayon, yun yung mauna. Wala namang dapat ikatakot pag pag-usapan ng kamatayan. Wala, nasa Panginoon tayo eh. It's real, mga kapatid. Ang inaano lang natin, mga kapatid ko, na kahit na doon sa huling hantungan, magkasama-sama pa rin yung kapatiran. Sarap siguro na, no? Sama na sa langit, sama na sa libingan, mga kapatid, sama-sama pa habang buhay. Kaya yun yung pinaplano ngayon, kaya nagpapasalamat nga ako sa ating mga namiminuno ngayon dahil ito yung mga kaisipan, mga kapatid. Yes. Hallelujah. Kaya nga sabi ni Pastor Dom sa aking kahapon, Pastor, pursigin mo na yan kasi habang hindi pa dumarating ang takip silim. Yes. Pag dumating na ang takip silim, baka pabayaan na tayo ng mga sumusunod sa atin. So, napakaganda po ng plano. Alam nyo, mga kapatid, natatas ako pagka naiisip ko yon at mapapangyari. Sabi ko, Lord, yan ang lagi ko. Day and night, pinagpipray ko talaga yan na mapangyari sa ating church, mga kapatid. At yung mga susunod sa atin, sila rin ang magpapatuloy. Yung mga kabataan dito, sila rin ang magpapatuloy. Hallelujah. Sa planong ito ng Magnificent God Christian Fellowship. Kaya nawa, lahat tayo, ang mga suporta natin, mga kapatid, hallelujah, ay hindi po ito masasayang dahil meron po tayong makikita. Pagbalik ko, mga kapatid ko, galing sa biyahe, i-ano natin yung kasi bibigyan natin lahat yung mga nagawa sa probinsya. Kaya salamat sa Panginoon. Ang pakiusap ko lang sa inyo, huwag kayong bumitaw sa Panginoon. Amen. Yan lang talaga ang pakiusap. Kaya masama tayo. Hallelujah. Hanggang kaya natin, mga kapatid, sama-sama tayo. Ika nga, mga kapatid ko, hallelujah. Dito lang tayo. At dito rin ako. Amen? Let's clap our hands to Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Napakaganda lang, mga kapatid. Kaya sabi mo, Lord, bihira lang po ang nagplano ng ganito. Wala po ako nakikita ang church na nagplano ng ganito. Tayo lang po, mga kapatid. Amen. Kaya alam ko, isang araw, itong mga nag-aaral, maging professional ito. Kaya sabi ko, kung saan kayo pinanganak, dito kayo, magpatuloy kayo. Para hindi tayo, mga kapatid ko, mapalayo sa Panginoon. At maging supporter tayo sa gawain ng Panginoon kasi napakaganda naman ng layunin. Hallelujah, ng Iglesia ng Panginoon. Para po sa atin lahat talaga yun. Yung care program natin, hallelujah, magagamit natin yan. Hindi na tayo gagastos, mga kapatid ko. Kasi yung iba, pagka umiiyak, umahagulhol, mga kapatid, dahil walang pampalidig. Ngayon, nahagulhol tayo dahil sa katuwaan. Dahil mayroong church na tutulong at susuporta sa bawat isa po sa atin. Amen? Hallelujah. Kaya maraming salamat sa Panginoon. At sabi ko nga, isa lang naman mga kapatid ang kailangan. Magkaisa po tayo sa pananalangin na atin pong gagawin, mga kapatid. Sa totoo lang, kaisipan po ito ng mga manggagawa ng Diyos. Pastor, magtawag tayo ng National Overnight Prayer. Magpuyat tayo. Nagpupuyat ng iba sa Dota eh. Nagpupuyat ka sa Facebook eh. Hindi mo, alauna ng madaling araw, naka-open pa nga eh. Diba? Pag gumising ako, tinitingnan ko, tingnan mo, daming kapatid na naka-open. No? Sino ba yun? Hallelujah. Ha? Yung friends ko. Yan yun. Yung mga friends ko. Hallelujah. Amen? Amen. Hallelujah. Nakarating nga sa Iloilo yung kapatid natin. Lalo na sa Bulacan, makakarating mamaya. Hallelujah. Sarap pala sa Gimaras, ha? Purihin yung Panginoon. Hallelujah. Masarap yung pagkain na kita ko nun. Talagang nakakaano. Nakakataka. Hallelujah. Amen? So, sa hapong ito, hallelujah. Mag-alas 4 na pala. Napasarap ang ating pagpupuri sa Panginoon, mga kapatid.
Ating pong buksan ang ating mga Bible in the book of Galatians chapter 6. Tumayo po tayong lahat. Ito mga kapatid, napakaganda ng sinabi ng Apostol Pablo. Ito yung gusto kong mapangyari talaga sa church, mga kapatid. Ayan. Kaya nga, samantalang tayo may pagkakataon, ay magsigawa tayo ng mabuti sa lahat. At lalong-lalo na sa mga kasambahay sa pananampalataya. Ayan. Tingnan ninyo kung gaano kalaki mga titik ang isinusulat ko sa inyo ng aking sariling kamay. Yaong lahat na may ibig magkaroon ng isang mabuting anyo sa laman, ay siyang pumipilit sa inyo na mangangatuli upang huwag lamang silang pagkusigin dahil sa krus ni Kristo. Sapagkat siya unmang nangatuli na hindi rin nagsisitupad ng kautusan, ngunit ibig nilang kayo ipatuli upang sila'y magmapuri sa inyong laman. Natapat malayo nawa sa akin ang pagmamapuri maliban na sa krus ng ating Panginoong Heso Kristo. Nasa pamamagitan niya ang sanlibutan ay napako sa krus sa ganang akin at ako'y sa sanlibutan. Sapagkat ang pagtutuli ay walang anuman kahit man ang di pagtutuli kundi ang bagong nilalang. At ang lahat ng nagsisilakad ayon sa alituntunin ito, kapayapaan at kaawaan nawa ang sumasa kanila at sa Israel ng Diyos. Buwag ngayon, sino man ay huwag bumagabag sa akin sapagkat dala kong nakalimbag sa aking katawan ang mga tanda ni Jesus. Panginoon, marami pong salamat. Maraming salamat, Panginoon, sa hapong ito, sa iyong kabutihan, sa mga biyaya, Panginoon, na iyong pinagkakalob sa amin. Dakila ka, O Diyos, kasihan mo nawa kami sa mga planong ito na mapangyari po sa iyong iglesia, sa iyong mga anak, Panginoon. Alam ko, Panginoon, kami po ay beneficiary ng mga pagpapala mo, Panginoon. Kaya, O Diyos, hallelujah, tatanggapin namin ito ng buong puso, Ama. Alam ko po, ang lahat ng bagay ay sa kakabuti ng iyong mga anak, Panginoon. Kaya maraming salamat, maging sa mensahe ito, pangunahan mo ang iyong lingkod, upang ikaw, O Diyos, hallelujah, sa may taas, Panginoon, sa aming kalagitnaan. Purihin ka sa pangalan ni Jesus. Amen, amen, amen. Makakaupo na po tayo, mga kapatid. The importance of our testimony. The importance of our testimony. Hallelujah. Noong ang Panginoong Diyos, mga kapatid ko, nagpahayag sa kanyang sarili sa mundong ito, hindi po siya nagpadala ng napakaraming libro. Hallelujah. Na punong-puno po ng mga outlines or theologies, mga kapatid. Or punong-puno po ng mga lectures. Nagpasimula po ang Panginoon nung dumating siya. He began with a story. Isa pong kwento. Nung pumarito siya, mga kapatid ko, hallelujah, ay binuo niya ang isang napakagandang kwento. Sa madalit sabi, mga kapatid, hallelujah, binuo niya ang isang napakalaking picture. At sa picture na yon, mga kapatid ko, hallelujah, ipinadama niya ang kanyang tunay na pagmamahal. Yan yung creation. Ito, mga kapatid. At doon sa loob ng picture na yun, inilagay niya ang isang tao, ang babae at lalaki. Si Adam at saka si Eve, mga kapatid, hallelujah. Na siyang tumanggap ng napakagandang kwentong ito, ang kwento ng Panginoong Diyos. Amen. This is the story of God. Ito yung kwento, ito yung testimony, mga kapatid ko, ng ating mahal na Panginoon, hallelujah. Kung babasahin mo ang Biblia, every Sunday, every time na tayo ay nag-worship, lagi po tayong nakakarinig ng kwento. Dahil ang Biblia po ay punong-puno po ng napakagandang mga kwento. Amen po ba, mga kapatid? Ano man yung ating nabasa, ano man yung ating narinig, mga kapatid, hallelujah, ito ay hindi lamang simpleng aklat, kundi ito po yung aklat na kung saan naroon ang testimony ng Diyos. Naroon ang kanyang patutuo, mga kapatid ko, na ang patutuo niya ay para sa bawat isa po sa atin. Tama po ba? Ang testimony ito, mga kapatid ko, hallelujah,
ay tayo po ay kabahagi